What's up? This is MC. At welcome sa ikatlong episode ng ating series na Chess Basics. Kung hindi mo pa napapanood yung naunang dalawang episodes, I suggest na panoorin mo muna yon at yung links ay ilalagay natin sa description, caption, or suggestion. Sa videong to, ang pag-uusapan naman natin ay ang movements ng bawat materials. Take note na sa chess ay meron tayong 6 na magkakaibang materials. We have the king, the queen, the rook, the bishop, the knight, and the pawn. At silang 6 ay merong magkakaibang movements. So simulan natin sa rook. Ilagay natin ito sa d4. Ang rook ay kayang mag-move ng pa-vertical ng kahit ilang squares na gugustuhin nito. So kung galing siya sa d4, pa-vertical, pwede siyang umakyat papuntang d5, d6, d7, and d8. Pwede rin siyang pababa, papuntang d3, d2, and d1. Ang rook ay kaya din ng pa-horizontal, meaning kaya niya ang pakanan or pakaliwa. So kung siya ay nasa d4 at pupunta siyang kanan, pwede siya sa e4, f4, g4, and h4. At kung pupunta naman siya sa kaliwa, pwede siyang c4, b4, and a4. Again, ang rook ay nagmo-move ng horizontal and vertical, ng kahit ilang squares na gugustuhin nito as long as walang nakaharang. Next, let's have the bishop. Ang bishop naman ay gumagalaw ng padiagonal ng kahit ilang squares na gusto nito as long as walang nakaharang. So kung siya ay nasa d4 at kung aakyat siya sa kanan, pwede siya sa e5, f6, g7, and h8. Kung bababa naman siya sa kanan, pwede siya sa e3, f2, and g1. Kung aakyat naman siya sa kaliwa, pwede siya sa c5, b6, and a7. At kung bababa siya sa kaliwa, pwede siya sa c3, b2, and a1. Again, ang movement ng bishops ay diagonal at kaya nitong mag-move ng kahit ilang squares as long as walang nakaharang. Next, let's have the queen. Ilagay din natin sa d4. Ang movement ng queen ay parang pinagsamang movement ng rook at ng bishop. Anong ibig sabihin nun? So, kaya niya ang vertical, horizontal, and diagonal. At kahit ilang squares din na gugustuhin niya as long as walang nakaharang. So, galing d4, pwede siya sa d5, d6, d7, d8. Pwede rin siya sa d3, d2, d1. Pwede siya sa e4, f4, g4, h4. Pwede siya sa c4, b4, a4. At yung mga diagonals ng bishop. a5 hanggang h8, e3 hanggang g1, c5 hanggang a7, and c3 hanggang a1. Napakaraming nakokontrol ng queen. Kaya ito ang pinakamakapangyarihang material sa laro ng chess. Again, ang movement ng queen ay vertical, horizontal, and diagonal. Next, we have the king. Ilagay din natin sa d4. Ang movement ng king ay parang movement lang din ng queen. Ang pinagkaiba lang, hanggang isang square lang siya. So, pwede siyang paabante, paatras, pakanan, pakaliwa, at yung mga diagonals. So, kung siya ay nasa d4, pwede siya sa d5, d3, e4, c4, e5, e3, c5, c3. Again, ang movement niya, kahit anong direksyon, pero isang square lang. Next, let's have the pawns. Ilagay natin sa d4. Ang movement ng pawn ay pa-forward lang ng isang square. Yung pawn sa d4, isa lang yung option nito. d5, then kapag nasa d5, d6, and kapag nasa d6, d7. However, meron tayong option na dalawang square pa-forward kapag ito ay nasa second rank pa, kung saan ito initially nakalagay. Meaning kapag hindi pa ito gumagalaw, ang player ay merong option na i-move ito ng dalawang square or isang square. Depende sa kanya kung ano sa tingin niya yung mas okay sa particular na posisyon na yon. So again, ang pawns ay nagmo-move ng 1 square forward, pero merong additional option na pwede siyang mag-move ng dalawang square paabante kung hindi pa ito nagmo-move. At ang pinakahuli, ang knight. Ang movement ng knight ay L-shape or reverse L-shape. Meaning, magmo-move ito ng 3 squares, pero hindi siya horizontal, hindi rin siya vertical, hindi rin siya diagonal. So, pipili muna to ng direksyon na tatahakin ito. Let's say nasa d4 ito, kung aakyat to ng 2 square, dapat sa pangatlong square, liliko siya sa kanan or sa kaliwa. Kapag nasa d6 na siya at liliko siya sa kanan, mapupunta siyang e6. At kapag naman liliko siya sa kaliwa, mapupunta siyang c6. Dalawa pa lang yan sa 8 options ng knight. Kung pupunta naman siya pababa, galing d4, mapupunta siyang d2. At kailangan niya na naman lumiko, either pakanan or pakaliwa. Kung siya ay pupunta sa kanan, siya ay mapupunta sa e2. At kung pupunta siya sa kaliwa, siya ay mapupunta sa c2. Bukod sa paakyat at pababa, pwede rin itong pumunta muna sa kanan ng 2 squares. So galing d4, mapupunta siyang f4. At meron tong 2 option. It's either umakyat or bumaba. Kapag siya ay umakyat, mapupunta siya sa f5. At kapag naman bumaba, mapupunta siya sa f3. At pinaka-final na option, papuntang kaliwa.
Galing D4, kung mag-move siya ng dalawang squares pakaliwa, mapupunta siya sa B4. At kailangan niya na naman pumili kung aakyat siya or bababa. Kapag umakyat siya, mapupunta siya sa B5 at kapag bumaba naman siya, mapupunta siya sa B3. At yan ang lahat ng options ng knight kapag ito ay nasa D4. At meron pang isang unique na katangian ng knight. Kahit ito ay napapaligiran ng sarili niyang mga material or ng kalabang material, pwedeng-pwede pa rin ito tumalon. So kung ito ay nasa D4, capable pa rin siya magpunta sa mga squares na tinuro natin kanina, as long as walang nakaharang sa pupuntahan niyang square. Pero kung may nakaharang along the way, kayang-kaya niya yan lundagan katulad lang ng totoong kabayo. Again, wrap up lang, ang rook ay nagmo-move horizontally and vertically ng kahit ilang squares. Ang bishop ay nagmo-move diagonally ng kahit ilang squares. Ang queen ay nagmo-move horizontally, vertically at diagonally ng kahit ilang squares. Ang king ay nagmo-move horizontally, vertically and diagonally pero isang square lang. Ang pawns ay nagmo-move one square forward pero kapag hindi pa ito nagagalaw at nasa initial position pa nito ay meron itong option na mag-move ng dalawang squares. And finally, ang knight. Ang movement nito ay L-shape. 3 squares pero hindi horizontal, vertical, or diagonal. At kahit mayroong material na nakaharang dito, kakampi man or kalaban, ay kayang-kaya niya yon lundagan. At siya nagtatapos ang episode na to. Hopefully, marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.